So ito na mga kababayan ang pinakamainit na balita natin na sagap ngayong araw mga kapatid. Araw po tayo ng linggo ngayon mga kababayan, August 2, 2026. So ito mga kapatid nakakalungkot po itong balita na ito. Isang 13 anyos na estudyante mga kababayan sa isang eskwelahan po sa Las Piñas ang pumanaw mga kapatid matapos pong saksakin ng kanyang kapwa estudyante. Ang dahilan po mga kababayan sa nasabing krimen ay sukli lamang mga kapatid ng tubig na ipinabili nitong suspect na kung saan hindi daw naibalik ng nasabing biktima. Sa video ito mga kababayan, hihimayin po natin kung sino nga ba ang dapat sisihin sa nasabing insidente mga kapatid. Dahil ngayon pa lang nakikitaan ko na po ng lapses dito mga kababayan ang nasabing eskwelahan. Mga sir, mga ma'am, pasensya na po kayo pero kayo po talaga ang pupulutanin ko ngayon sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutang i-like yung ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kapatid, panoorin muna natin itong balita galing po sa GMA News at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Karasa na naman sa paaralan, isang estudyante ang sinaksak ng balisong ng kanya umanong kaklase sa Las Piñas. Ang mitya ng pananaksak, pagtatalo sa hindi naibalik na sukli. So dito pa lang mga kababayan, sa parte ng balita na ito, meron na po akong nakikitang lapses ng nasabing eskwelahan. Unang-una mga kapatid, bilang isang magulang po, tulad ko mga kababayan, magulang po ako. Isa na po akong ganap na magulang dahil marami na po akong mga anak mga kapatid. Bilang isang magulang mga kababayan, ayaw na ayaw ko po na ginagawang utusan yung aking anak or ayaw ko mga kapatid na basta-basta na lang inuutusan ng kahit sino dyan yung aking anak. Mapakapatid ko man yan or mapamagulang ko man yan or mas worst, mga kapitbahay mo lang. Diba? Ayaw na ayaw ko po mga kababayan. Obligasyon po nating mga magulang mga kapatid na proteksyonan ang karapatan ng ating mga anak. Pero ano ang mararamdaman nyo mga kababayan, kung ang inyong anak na todo-todo yung proteksyon na binibigay nyo mga kapatid, ay gagawin lang palang alila, gagawin lang palang utusan ng kanyang kapwa estudyante sa kanyang eskwelahan. Eskwelahan na dapat mga kababayan, ito yung isa sa pinaka-safe place mga kapatid para sa ating mga anak. Eskwelahan mga kababayan na dapat nagtuturo ng tamang values sa mga estudyante. Kasi nga mga kapatid, sa balitang ito mga kababayan, itong 13 anyos na estudyante mga kapatid, lumalabas po dito na ginagawang utusan lamang ng suspect na kanyang kapwa din estudyante. In fact mga kababayan, ang pinagmulan po ng krimen na ito mga kapatid ay hindi lang di umano na ibalik ng nasabing biktima yung sukli ng tubig na ipinabili mga kababayan sa kanya ng suspect na isang kapwa lang din niya estudyante. Mga kapatid, malaki po ang lapses dito ng nasabing paaralan in my personal opinion. Dapat mga kababayan, itong mga eskwelahan na ito, itong mga school campus na ito mga kapatid, itong mga guro, mga principal, dapat mga kababayan, itinuturo din nila dapat sa kanilang mga mag-aaral, na lahat ng mga estudyante ay pantay-pantay. Walang nakakataas mga kapatid sa kanila bilang estudyante. Dapat ganun po sana mga kapatid. Hindi pwede na itong si estudyante number 1 gagawing utosan ni estudyante number 2. Dahil parehas lang silang estudyante. Lahat sila ay mga mag-aaral pa lamang. Equal rights mga kapatid, kumbaga. 'Di ba? Dapat tinuturo din po 'yan ng mga eskwelahan. Kasi sa case na ito mga kababayan, isang 13 anyos mga kapatid, pumanaw dahil sa ginawang krimen nitong suspect na kapwa lang din niya estudyante. Pumanaw mga kababayan dahil hindi niya naibalik
ang sukli ng tubig, mga kapatid, na pinabili po nitong suspect na kapwa lang din niya estudyante. Dito pa lang, mga kababayan, may nakikita na po akong bullying. Parehas lang kayong estudyante. Tapos inaalila mo yung kapwa mo estudyante. Yung classmate mo, inaalila mo. Anong tawag doon, mga kapatid? Hindi ba bullying? Maling-mali po dito, mga kapatid. No? Ang nasabing eskwelahan, hinahayaan nilang mangyari ito, mga kababayan. No? Hindi nila nababantayan ng tama yung mga estudyante. Kaya nangyari yung ganitong krimen, mga kapatid. Bakit ko sinisisi ang eskwelahan, mga kababayan? Dahil sa loob ng jurisdiction nila nangyari yung nasabing krimen. Hindi sa labas ng school campus, sa mismong classroom, mga kapatid, nangyari yung nasabing krimen. Ibig sabihin dito, may kapabayaan po, mga kapatid, no? Itong nasabing eskwelahan dyan sa Las Piñas. Mga sir, mga ma'am, kung mapanood nyo man ito, pasensya na po kayo. No? Kayo po talaga ang sisisihin namin dito. Bakit kamo? Nasa loob po ito ng inyong campus. Dapat kasi nagiging attentive kayo. Dapat kasi nagiging responsable kayo. Di ba? Kaya nangyari itong insidente na ito dahil pabaya po kayo, mga sir, mga ma'am. Totoo, mga kapatid. Kasalanan po talaga ito ng school campus. No? Dapat ang eskwelahan, safe haven yan ng ating mga anak. Di ba? Safe haven, mga kapatid. Tapos may ganito. May patayan na nangyayari sa loob ng school campus, mga kababayan. Minor de edad, mga kapatid. No? Yung nagpapatayan sa loob ng campus na yan. Paano pa magiging safe haven ng eskwelahan? No? Kung hinahayaan po, mga kapatid, no, ng mga nakakataas na opisyal ng mga eskwelahan na makapasok yung mga deadly weapon sa kanilang bakuran. Di ba? Kaya hindi nyo kami masisisi, mga sir, mga ma'am, kung kayo po ang dinidiin namin dito. Dahil nasa jurisdiction nyo po ito. Obligasyon nyo po na bantayan ang inyong mga estudyante. Tuloy. Nakatutok si Jomar Apresto. Pasado 4:00 ng hapon kahapon nang mahagip sa CCTV ang isang lalaking estudyante na nagmamadaling lumabas sa gate ng Las Piñas National High School. Lumapit siya sa barangay outpost at tila humihingi ng tulong. Maya-maya, may kita na ang mobil at ilang tauhan ng barangay na nagmamadaling pumasok sa gate ng paaralan. Alam niyo, mga kapatid, ito pa, isa pa to sa mga lapses na nakikita ko dito. Weak po yung security ng nasabing eskwelahan. Mga kababayan, alam ko, mga kapatid, na aware na po itong pamunuan ng eskwelahan na ito, no, doon sa nangyari po, mga kababayan, sa Leyte. Na kung saan, mga kapatid, mayroon ngang isang estudyante pumasok sa kanilang campus, may daladalang baril at pinagbabaril po yung mga kapwa niya estudyante. I know na aware na sila doon, mga kapatid. No, dahil nag-trending po yung balitang yun. Doon pa lang sana, mga kababayan, no, naging lesson na sana sa kanila yon, no, para magpatupad ng mahigpit na seguridad sa kanilang school campus. Pero sa nakikita ko dito, mga kapatid, no, wala po silang natutunan doon sa nangyari sa Leyte. Kasi nga, mga kababayan, meron pong nakapasok na deadly weapon sa kanilang campus. Regardless kung anong palusot pa ang sabihin nila dito, mga kapatid, the fact na yung suspect nakapagdala ng kanyang deadly weapon sa loob ng campus, ibig sabihin nun, weak ang security ng inyong eskwelahan. Di ba, mga kapatid? Dapat doon pa lang sa nangyari sa Leyte, naging aware na kayo doon at gumawa na sana kayo ng mga hakbang para hindi kayo matulad, no, doon sa Leyte. Pero dito, mga kapatid, kitang-kita dito, na may kapabayaan po talagang ginawa, no, itong eskwelahan na ito.
Hindi po talaga mahigpit ang seguridad ng eskwelahan na ito, mga kababayan. At maging yung adviser, mga kapatid, wala ding natutunan doon sa nangyari sa Leyte. I don't think so na hindi nila alam yun. Dahil trending yun, mga kapatid. Ilang araw po nag-trending yun, mga kababayan. I think 2 linggo pa yata. No? I don't think so na hindi sila aware doon, mga kapatid. So doon pa lang sana, dapat, mga kababayan, natuto na sila. Kung ako adviser, mga kapatid, tapos may ganung balita akong narinig, tulad ng sa Leyte na kung saan may dala-dalang baril yung isang estudyante doon, tapos walang habas na pinagbabaril yung mga estudyante doon sa loob ng eskwelahan. Kung ako ang adviser, mga kababayan, sa eskwelahan na ito, bago ko po papapasukin sa classroom yung mga estudyante ko, regardless kung dumaan na sila sa inspection sa may gate pa lamang, magsasagawa uli ako ng another inspection. For safety purposes lamang, mga kapatid. Pero dito, mga kababayan, makikita po natin dito na si teacher po, si advisor po, naging pabaya, mga kapatid. Naging pabaya po, mga kababayan. Di ba? Hindi natin alam kung may ibang pinagkakabisihan itong si advisor. At ito pa, sana mapanood tayo dito, mga kababayan, ni Secretary Angara. Mga kapatid, marami na po akong nakikita ngayon na mga guro, mga kababayan, especially itong mga batang mga guro ngayon, na kung saan, mga kapatid, naka-uniforme. Naka-uniforme, mga kababayan, nagti-TikTok, nagre-reels, mga kapatid. Okay sana kung educational yung kanilang mga pinopost sa TikTok at sa kanilang mga Facebook Reels. Ang problema, mga kababayan, nakikitrending, mga kapatid, sa mga pakembot-kembot na sayawan ngayon tulad ng ulala. Alam niyo, mga kababayan, naniniwala ako na itong ginagawang pagkukontent, ito, mga kapatid, disclaimer lang, hindi ko po nilalahat ang mga guro, Naniniwala ako, mga kapatid, na itong social media ngayon, in general na lang tayo. Itong social media platform ngayon, mga kababayan, isa po ito sa nagiging distraction ngayon, mga kapatid, sa ating mga guro. Na kung saan, mga kababayan, imbes na gampanan ng mga guro yung kanilang mga tungkulin, mga kapatid, sa kanilang mga advisory class, ngayon, mga kababayan, si teacher po, mga kapatid, tuwing break time po, puro na lang kending-kending ang ginagawa sa loob ng kanyang classroom. Imbes na pagtuunan nila, mga kapatid, ng pansin, yung kanilang mga estudyante na mahina ang pick up, mga kababayan, ang dami ko pong nakikitang mga teacher ngayon, mga kapatid, na puro na po sayaw-sayaw ang ginagawa sa TikTok. At ang mas worst pa dito, isa po sa kanilang mga followers, mga estudyante lang din po nila. Paano ngayon re-respetuhin ng estudyante, mga kapatid, yung kanyang guro kung yung nakikita niya sa kanyang guro, mga kapatid, puro pa kembot-kembot po sa social media? Hindi po ba, mga kababayan? At ito pa, mga kapatid, meron din po akong nakikitang teacher ngayon, almost siguro mag-2 million na kung hindi ako nagkakamali, yung kanyang followers. Nung una, akala ko ordinaryong tao lang siya, mga kapatid. Doon ko lang nalaman, nung nagbasa na ako ng kanyang comment section, doon ko lang nalaman na isa pala siyang teacher. Pero si teacher, mga kababayan, yung kanyang mga kino-content sa kanyang page, mga kapatid, is puro po mga affiliates niya, mga sponsor niya na mga brands. Ganun po, mga kapatid, ang nakikita kong content ni teacher. Tapos si teacher pala, isa palang tawag dito, elementary teacher. Ngayon, ang point ko dito, mga kababayan, dahil yung teacher na ito, mga kapatid, kumikita na po kasi sa kanyang pagko-content sa social media. Ang point ko po kasi dito, mga kapatid, dapat itong mga guro natin, hindi na sila nakikipag-sabayan ngayon dito sa mga pagko-content sa social media.
Unang-una mga kababayan, nagiging distraction ngayon no nitong mga teacher, mga kabatid, ang social media, lalo na't di hamak na mas malaki yung kita na binibigay ng social media ngayon kumpara sa kanilang sahod. Ang ibig kong sabihin mga kabatid, habang sumasahod sila, habang kumikita sila dito sa mga social media platform, yung kanilang dedikasyon sa kanilang trabaho mga kababayan bilang guro, nawawala na po. Kasi nga mga kabatid, nagiging priority nila ngayon itong content nila sa social media. No, nagiging distraction na ito mga kababayan sa kanilang sinumpaan tungkulin bilang guro. Kasi kailangan nila ditong gumawa lagi ng content mga kabatid dahil nga sa views at sa revenue. Ngayon, sa pagkakaintindi ko sa ginagawa nitong mga guro na ito mga kababayan, uulitin ko, hindi ko po nila lahat ng mga guro mga kabatid. No? Ang binibira ko lang po dito is itong mga content creator ngayon na mga guro. No? Kasi nga mga kababayan, ang ginagawa po nitong mga content creator na guro na ito ngayon mga kabatid, ginagawa na lang nilang last resort itong kanilang trabaho bilang teacher. Na kung saan, kung sakaling dumating yung panahon na maubusan na sila ng viewers, wala nang tatangkilik sa kanilang mga content, meron pa silang backup na trabaho mga kabatid. At ito nga yung pagiging teacher nila. I mean, mga kababayan, hindi na po nakafocus ngayon sa pagtuturo, no? Itong mga guro na ito mga kabatid. Nakafocus na sila ngayon sa kanilang mga content sa TikTok and Facebook. Dahil nga mga kababayan, no, mas malaki ang kinikita nila dyan kumpara mga kabatid no, sa kanilang sahod sa DepEd. Diba? Ngayon, hindi naman ako against kung gusto nilang maging content creator. Kalayaan naman natin yun mga kabatid. Pero mga kababayan, pag ikaw po ay isang empleyado ng gobyerno, no, may tinatawag po tayong conflict of interest mga kabatid. Dahil pinapasahod ka na ng gobyerno, no? Nagiging abala ka pa dito sa hindi naman related sa trabaho mo, no? Dahil meron kang kinikitang pera. Yung obligasyon mo, mga kabatid, no? Yung obligasyon ng mga teacher na ito sa kanilang sinumpaan tungkulin ay napapabayaan nila. 'Di ba? I think mga kababayan, dapat itong aksyonan ni Secretary Angara. 'Di ba? Mga kababayan, marami po ito, mga kabatid, alam ko po talaga ito. Marami pong mga licensed teachers ngayon, mga kabatid, no? Ang nagtuturo sa mga private school dahil wala silang makuhang item, mga kabatid, sa DepEd. Nagtitiis sila, mga kababayan, sa mga private school, no? Dahil mga kababayan, hindi sila makapag-apply sa DepEd. Dahil nga mga kabatid, walang mga available na item. Samantalang itong mga teacher ngayon mga kababayan na kumikita na po ng 5 to 6 figure mga kabatid, no? Sa social media, no? Inaabuso nila mga kababayan yung item na meron sila. Dapat mga kabatid, ang gusto ko sanang gawin ni Secretary Angara dito, punahin niya itong mga teachers ngayon na pinagkakakitaan ang social media. Punahin niya. Kung hindi naman na sila willing magturo mga kabatid, dahil nga mas malaki na yung kita nila sa social media, di ba? I-give up nila yung kanilang mga item. Dahil merong mga teacher no na gustong magturo sa public school na hindi makapasok dahil nga walang available na item. Kung teachers kayo, alam nyo ano yung ibig kong sabihin. 'Di ba? Kasi ganun talaga ang kalakaran sa DepEd mga kabatid. Regardless kung board passer ka pa, basta walang available na item mga kabatid, hindi ka po makakapagturo sa public school. Samantalang itong mga naka-item na, nagtuturo na mga kababayan, pinapabayaan yung kanilang trabaho dahil meron silang pinagkakaabalahan ngayon sa social media. Dapat mga kabatid, ipagbawal na po ng DepEd Secretary, no, sa mga guro, mga kababayan, na maging content creator sa iba't ibang mga social media platform. Bigyan naman sana nila ng respeto yung ahensya na kinabibilangan nila. 'Di ba?
Kung hindi na po sila nakokontento sa sahod nila mga kapatid bilang teacher, i-give up nila yung kanilang profesyon at mag-focus na lang sila sa pagiging content creator. Kasi nga mga kababayan, dahil sa mga uso dito ngayon sa TikTok and Facebook mga kapatid na mga reels na yan, no? Nadi-distract sila, nawawala yung focus nila sa kanilang pagiging guro. And isa ito sa paniniwala ko lang mga kapatid, no? Ito po isang bunga din mga kababayan ng kawalan ng focus ng mga teacher sa kanilang trabaho. Tulad nito mga kapatid, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, kung itong si teacher natuto na doon sa nangyari mga kababayan sa Leyte, mga kapatid, dapat may mga hakbang siya na ginagawa para ma-secure, no, yung kanyang mga estudyante. 'Di ba? Kasi kung ako nga ang teacher mga kapatid, narinig ko yung balita na nangyari sa Leyte, maniniguro na ako. Baka mangyari ito sa mga estudyante ko. Ang gagawin ko talaga diyan mga kababayan, no? Bago pumasok sa classroom ko yung mga estudyante ko, dadaan muna sila sa check-up ko. Regardless kung dumaan na sila sa check-up doon sa gate. 'Di ba? Double security dapat ang ginagawa nila. Kanya nga lang mga kapatid, nakita nyo naman, nangyari ang krimen sa loob ng classroom. Ibig sabihin, pabaya si teacher mga kababayan. Hindi pwedeng hindi. 'Di ba? Hindi pwedeng hindi mga kapatid. No? Kasi kung hindi ka naging pabaya teacher, no, hindi dapat nakapasok sa classroom mo yung deadly weapon. Sorry po, ma'am ha, sir. Sinasabi lang po natin yung totoo dito. 'Di ba? Hindi naman lahat ng teacher, hindi ko naman nilalahat ang mga guro mga kapatid dahil meron pa rin namang mga guro no na dedicated sa kanilang trabaho, no? Pero marami na rin po kasi ngayong mga teachers mga kapatid, no? Ang alam niyo 'yon, ginagawa na lang compliance yung kanilang pagpasok araw-araw sa eskwelahan dahil kailangan eh. 'Di ba? Pero yung dedikasyon nila wala na po sa kanilang trabaho. At ito pa tawag nito, Secretary Angara. Isa pa ito sa mga gusto kong bigyan niyo rin ng pansin, Maraming mga teachers ngayon, no, ang nagre-render lang ng kanilang nagre-render lang ng kanilang service, no? Dahil may plano silang mag-apply sa ibang bansa. Maraming mga teachers na ganyan ngayon mga kapatid. No? Gusto lang makapag 5 years sa pagtuturo sa DepEd tapos resign. Dahil nga mga kababayan, ang requirements ngayon sa ibang bansa mga kapatid, at least 5 years kang nagturo, no, dito sa Pilipinas. So yung iba ngayon mga kapatid, hindi talaga interesado. Ang gusto lang nila makakuha sila ng 5 years na service record. Ngayon mag-a-apply sila sa ibang bansa dahil umaabot kasi doon ng 200 to 300,000 ang sahod monthly. 'Di ba? Kumpara naman dito sa sa DepEd na araw na lang I think nasa 28 yata ang starting ng mga teacher 1 ngayon. Hindi rin po yan maganda mga kababayan. And hopefully pansinin niya ni Secretary Angara. Dapat kapag nabigyan ng item sir, no, dapat minimum of 10 years. 'Di ba? Minimum of 10 years bago nyo payagang mag-resign. Maliban na lang siguro kung may karamdaman. 'Di ba? Itong DepEd ngayon mga kapatid, marami pong mga teachers diyan na hindi na po dedicated sa kanilang trabaho. At ginagawa na lang nila itong stepping stone mga kababayan, no, para sa iba pa nilang gustong karir. Alam ko 'yan mga kapatid. Bakit kamo hindi ko malaman 'yan? Dati po akong mga kababayan. Dati po akong financial consultant no, sa isang financing company at ang pinaka-market namin dati is mga public school, no? Ang mga nakakausap ko po dati, mga district superintendent mga kapatid. In fact, mga kababayan, gumagawa pa nga ako dati ng mga comprehensive exam ng mga teachers. No? Gumagawa ako niyan dati, mga kapatid. Binabayaran ako ng mga teachers dati. Marami akong alam mga kapatid pagdating dito sa DepEd at alam ko yung mga lapses, kadalasang lapses ng mga guro. 'Di ba? Tulad nito, mga kababayan, kaya teachers ang sinisisi ko dito dahil sila po talaga, mga kapatid, no, ang isa sa nagpabaya dito. Nangyari ang krimen sa loob ng kanilang jurisdiction.
Kaya sila talaga ang sisisihin ko dito, mga kababayan. Anyway, tuloy muna natin to. Humingi po ng tulong. Nakita ko yung bata nakahiga na lang. Ang dami talagang dugo. Ayon sa pulisya, isang lalaking estudyante ang nasaksak sa loob mismo ng paaralan. Naisugod pa sa ospital ang 13 anyos na biktima pero binawian din ng buhay dahil sa saksak sa kaliwang dibdib. Grabe, Ang no? nanaksak ang 14 anyos na kaklase ng biktima na agad ding nahuli ng mga otoridad. Bullying to, mga kapatid. Bullying. Pero mo, tubig, iuutos mo pa sa kaklase mo. Di ba? Tubig lang, mga kapatid. Iuutos niya. Oh, anong tawag doon? Sino ka? No? Kung ako magulang ng batang ito, ang itatanong ko doon sa biktima, bakit inuutusan mo yung anak ko na ibili ka ng tubig? Parehas lang naman kayo, may paa, may kamay. Oh. Bullying to, mga kababayan. Sa tingin ko, bullying po talaga. No? Ang dahilan, mga kapatid, kung bakit naganap or nangyari itong krimen na ito. Pero mga kababayan, ito nga, kung mahigpit lang sana ang seguridad, mga kapatid, sa nasabing school na ito, mga kababayan, kahit magsuntukan pa sila dyan, wala sanang mamamatay, mga kapatid. Oh. Kaso hindi eh. Pabaya nga eh. 'Di ba? Kaya ito ang resulta. Yung iba dyan, masasabihin, akala mo, ganun kadali yung trabaho ng guro. Oh, hindi. Kung nahihirapan kayo sa trabaho nyo bilang guro, lagi ko itong sinasabi dati, mga kapatid, sa mga kliyente kong teacher, ma'am, kasi may mga teacher talaga na nagre-reklamo. Akala mo, sir, ganun lang kadali yung trabaho namin. Ha? Ma'am, choice nyo po yan. Ngayon, kung hindi nyo kaya ang trabaho nyo, mag-quit kayo bilang teacher. Degree holder naman kayo, siguro may tatanggap pa naman sa inyo na ibang mga ibang mga trabaho. Kasi may napag-aralan naman kayo. Ganon lang, mga kapatid. Kung hindi mo kaya yung trabaho mo, i-give up mo. Hindi yung ipagpapatuloy mo pa rin yung pagtuturo. Dahil dahil may kita. Nandyan ka na lang para sa kita. Hindi na yung will mo, no? Yung will mo para magturo sa mga estudyante, wala na. Sahod mo lang yung inaantay mo. Kung gano'n na po ang mindset ng teacher, mga kapatid, hindi na po karapat-dapat yan. Yung iba nga dyan, nakikita ko, nagmamasteral, no? Para umangat agad yung kanilang ranggo. Kahit kulang pa sa experience. Sa totoo lang, ang daming mga dyan, ang daming contradiction dyan sa DepEd, mga kapatid. Merong ibang mga teacher na nag-render na ng 20 years, mga kababayan, pero nananatili pa rin teacher 1. Bakit ka mo, mga kabatid? Requirements kasi para umangat yung ranggo mo, umangat yung status mo, dapat may masteral degree ka. Dapat kumukuha ka ng mga nag-i-schooling ka. Ngayon, kung wala kang schooling, 'di ba? Nga. Tatalunin siya ng mga bagong pasok, mga kabatid, na mga guro na may mga pera. Dahil kadalasan ngayon sa mga bagong pasok pa lang, mga kababayan, ayaw pong magtagal sa pagiging teacher 1. Kaya nag-i-schooling sila, mga kabatid. No? Nag-i-schooling sila. Para after 1 to 2 years, mga kababayan, promoted na. Ganon po, mga kababayan. I mean, dapat masilip din ito ni Secretary Angara. No? Dapat yung mga guro natin totoo doon sa kanilang tungkulin. Hindi yung nandyan lang, no? Gagamitin lang ang DepEd para sa pampersonal nilang mga pampersonal nilang ambisyon. Gagamitin lang ang DepEd, no? Bilang last resort. No? Pag wala nang kita sa pagiging content creator, no? Babalik uli sa pagtuturo, tapos hanap uli ng another opportunity. Ganun. 'Di ba? Dapat makita din ito ng ating DepEd Secretary, mga kapatid. Tuloy. Ang ugat ng krimen dahil sa sukli ng biniling tubig sa kantin noong recess nila. Ayon sa pulisya, inutusan ng Child in Conflict with the Law o CICL ang biktima na bumili ng tubig. 'Di ba?
Mga kapatid, anak mo ayaw mong inuutusan doon sa bahay mo, no? Ayaw mong basta-basta na lang utusan ng magulang o kapatid mo tapos pagdating sa eskwelahan, mga kababayan, no? Yung kapwa niya estudyante, mga kapatid, ginagawa siyang tagabili ng tubig. Anong mararamdaman mo diyan, mga kapatid? Oh. Halatang bullying 'to. Biruin mo, inutusan mo na nga, no? Sinaksak mo pa. Oh. Anong tawag niyo diyan? Kung kung naging responsable lang sana, no? Yung kanilang mga teacher, pero sa tingin ko wala talagang natutunan itong nasabing eskwelahan na ito, mga kapatid. Sorry po, mga mama, mga sir. Sa totoo lang, wala talaga akong believe sa inyo. Hindi kayo natuto sa nangyari doon sa tawag nito, sa Leyte. Hindi talaga kayo natuto doon, no? Kasi kung may natutunan pa kayong leksyon doon, dapat, no, nakipag-connect na kayo sa mga estudyante nyo. Dapat alam nyo na kung sino yung sa mga estudyante nyo ang binubuli dyan. Oh. Pero sa tingin ko, mas busy pa yata kayo sa ibang bagay kumpara sa tutukan nyo, no, ang inyong mga estudyante. Kaya nangyari itong lapses na ito. Hindi naniwala yung CICL na yung suitcase na iwan dun sa school canteen. Mm. Pumunot yung CICL ng fan knife, then sinaksak. Kita nyo, violente talaga, mga kapatid, ano? Hinanap ng suspect yung sukli. Ngayon, sabi nung biktima, naiwan ko doon sa kantin. Dahil lang doon, mga kababayan, binunot niya yung kanyang armas na dala. Tapos, yun na, nangyari na ang krimen, mga kapatid. Oh, bullying to, mga kababayan. Tapos isa pa, no? Dapat kasi dito sa mga teacher na ito, meron silang ginagawang house visit sa kanilang mga estudyante. Oh. Kasi tulad nitong suspect, mga kapatid, panigurado hindi maganda ang hindi maganda values ng tahanan nito, ng pamilya nito. Oh. Hindi maganda yung pagpapalaki ng magulang nito. Biruin mo, hinanap mo yung sukli nung walang maibiging sukli sa'yo, ganyan ka na kaagad ka-violente. Ibig sabihin, hindi ka napalaki ng maayos ng magulang mo. Oh. Ibig sabihin, pabaya yung magulang mo. Sino dapat sisihin dito? Magulang. Oh. 'Di ba? Itong bata, biktima lang ng kapabayaan. Itong suspect, mga kapatid, biktima lang ito ng kapabayaan ng magulang. Kung ikaw magulang na responsable ka, no, hindi mo hinahayaang makipagsalamuha yung anak mo diyan sa mga barkada niya na wala namang naidudulot na maganda sa kanya, hindi dapat magiging ganito ang ugali ng iyong anak. Kung bantay sarado mo yung anak mo, no, pati hanggang doon sa mga pinapanood niya sa kanyang cellphone, no, kung ganun ka kahigpit sa anak mo, di sana walang na-absorb na negative na values itong anak mo. Oh. Itong suspect, mga kapatid, kaya nga hindi nila tinatawag na suspect to Dahil, mga kababayan, biktima lang naman itong bata na ito ng maling impluwensya. Gets nyo? Maling impluwensya, mga kapatid. Biruin nyo, hinanap niya yung sukli. Nung walang maibiging sukli sa kanya, bumunot siya. Oh. Naging padalos-dalos dito yung bata, mga kapatid. No? Kung disiplinado pa to ng kanyang magulang, hindi siya makakapag-isip ng ganitong bagay. Kaya disagree ako sa sinasabing amyendahan, yung juvenile justice. No. Mga kapatid, dapat kung meron mang dapat baguhin or idagdag sa juvenile justice, yun po yung ang dapat managot kapag minor de edad ang suspect, dapat managot yung magulang. Kasi nga, mga kababayan, kung bantay sarado ng magulang yung kanyang anak, hindi mangyayari to. Oh. At isa pa, mga kapatid, kung hindi nyo naman kayang buhayin, kasi mayroong ibang mga magulang dyan na nagsasabi na akala nyo lang ganun kadali maging magulang. Kanino bang kasalanan na nag-anak kayo ng nag-anak? Oh.
Hindi pa pala kayo ready, no, na maging magulang tapos nag-anak kayo. Tapos ngayon, gagawin yung rason, gagawin yung palusot na kaya hindi nyo natututukan yung anak nyo dahil busy kayo sa trabaho nyo. Oh, mali yun mga kababayan, hindi po makatwiran yung ganun mga kapatid. Kaya kung ako ang masusunod mga kapatid, no? Imbes na yung bata yung ikulong dito, mga kababayan, dapat po yung magulang, no? Kasi kung pinalaki mo ng maayos yung anak mo, no, talagang magiging maayos 'yan. Eh yung anak ko nga mga kapatid, halos lumpuhin ko na nga eh. No, pagka sinusuwag ako, tapos hindi ako sinusunod, nako, kung kailangan pahintuin ko sa pag-aaral, papahintuin ko. Oh. I mean, yun yung way of discipline ko eh. 'Di ba? Galing na ako galing na ako sa hindi magandang environment eh. Tapos ngayon, no, hahayaan ko ma-absorb matulad sa akin yung anak ko. Syempre hindi, mga kababayan. Oh. Kaya nga tayong mga magulang, mga kapatid, ginagawa natin yung lahat ng pwede natin gawin para maproteksyonan yung ating mga anak. Tapos pagdating sa mga ganitong lugar, eskwelahan, mga kapatid, binubuli lang yung anak natin. Diyos ko po, mga kababayan, napakasakit po nun sa magulang, mga kapatid. Di ba? Itong mga guro, itong mga principal, pangalawang magulang to eh. Oh. Yun yung bansag sa kanila, pangalawang magulang. Di ba? So dapat mga kababayan, panindigan nila yung salitang magulang. Oh. Kaya sabi ko dito mga kapatid, hindi pwedeng, kasi ngayon nakikita ko kasi, may mga nagsasabi na kasalanan daw ng presidente, laganap daw ngayon ang krimen sa mga eskwelahan. Mga kababayan, no? Hindi po kasalanan ng presidente yan kung hindi kayo marunong magdisiplina ng inyong mga anak. Hindi kasalanan ng presidente yan kung naging pabaya ito mga school campus. Hindi naman lahat ng mga nandyan suportado ang presidente. Malay natin, yung iba dyan mga kapatid, sinasadya nilang maging pabaya sa trabaho nila, no, para lang masira din ang presidente. Hindi natin alam. Maraming mga teachers na ayaw din kay PBBM eh. Yung iba, sinasadya nila para magmukha talagang palpak ang administrasyon ni PBBM. Kaya dapat, kung ako lang din, no, isa din dito sa dapat panagutin yung advisor at yung principal. Sila dapat din mga kapatid ang isa sa managot dito. Dahil kapabayaan nila to. Kung naipatupad lang sana ng tama yung seguridad ng kanilang eskwelahan, hindi sana mangyayari ito sa kanilang mga estudyante dyan. Ganun lang kasimple yan mga kababayan. Biktima. Ang nagluluksang pamilya ng biktima nananawagan sa paaralan na dapat mas higpitan pa ang inspeksyon sa entrance ng paaralan. Hindi po maulit. Yan na nga. Di ba? Hindi naging mahigpit yan. Baka yung gwardiya nila dyan, palatoy-latoy lang din. Minsan kasi mga kabatid, sa mga ganyan, sa pag-hire ng security ng eskwelahan, minsan itong mga teacher or itong mga principal, may pabor-pabor din eh. No, minsan yung tatay ni teacher ganito, kinukuha. Tapos pag tinignan mo yung tatay, latoy-latoy na. Nasa mga 60 na yung edad. Walang maayos eh. Siguro sa Maynila, mga kababayan, yung mga school dyan, mga security guard talaga yung hinahire. Sa mga probinsya kasi hindi ganun eh. No? Kung sino ba yung walang kakayanan na pumigil ng estudyante, yun pa hinahired nila mga kapatid. Dahil kamag-anak ni ganito, kamag-anak ni ganyan. Dapat, siguro isa din ito sa dapat tutukan ng DepEd Secretary natin. No, dapat magkaroon din sila ng standard sa pagpili ng mga security. 'Di ba? Kasi nakaplantilla din yung hindi ko lang sure kung buong Pilipinas ganun. May mga school kasi ako napupuntahan dati mga kabatid na yung mga yung mga security guard nila sa kanilang mga eskwelahan naka-item. No, naka-salary grade din mga kababayan. Hopefully maging uniform ang DepEd dito. No, lahat sana ng mga security na ilalagay sa mga eskwelahan,
No, dapat nakaplantilla sa kanila. Naka-salary grade din. No, at dapat may pamantayan sila kung ano yung katangian ng security na dapat hina-hired, hindi yung Suko. Yung sa ibang eskwelahan mga kapatid, funded by PTA. No, yung security nila, tapos yung security nila mga kababayan, si Tatang. Yung tipong mga 3 uod na lang yung hindi pa nakapirma. Oh, nonsense mga kapatid, di ba? Nonsense, hindi kayang, Diyos ko, high school yung babantayan mo, tapos yung security nyo, 3 uod na lang ang hindi pa nakapirma sa katawan. Oh. Isa ito dapat tutukan ni Secretary Angara. Ilan po isang beses nangyari yan eh. Alos pangalawa na huli nangyari. Na-turn Pero inyo, pangalawang beses na palang nangyari yan. Hindi pa kayo natuto sa una? Oh. Pangalawang beses na nangyari. Pero wala kayong natutunan sa noong unang beses na may ganyan din nangyari sa eskwelahan ninyo. Pabaya talaga kayo. over na sa Bahay Pag-asa ang CICL na nakatakdang suriin kung may discernment sa kanyang nagawa. Yes, may discernment yan. Oh. May discernment yan sa kanyang nagawa, mga kapatid. 'Di ba? Ultimo tubig, ipapabili mo sa kwan mo. Sa kapwa mo estudyante. Saan ka nakakita ng ganun? Oh. Tubig, mga kababayan, ha? Inutos pa ng suspect, mga kapatid. O dyan pa lang makikita mo na. Oh. Na talagang intensyon niya, no, na utos-utusan yung bata. Oh. Tapos, may hawak pa siyang, may dala-dala pa siyang deadly weapon. Oh. Sa madaling sabi, mga kapatid, no, yung suspect, kwan na talaga. No, prone na talaga sa mga ganyang klaseng gawain. May discernment talaga. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng pamilya ng lalaking nanaksak. Iniimbestigahan ng pulisya kung may mas malalim pang dahilan sa pananaksak at Wala nang ibang malalim na dahilan dyan kundi bullying. Bullying talaga. Bully talaga yung bata. kung paano na ipasok ang balisong sa paaralan. Oh, paano na ipasok? Simple lang. Pabaya. Walang mahigpit na seguridad. Ganun lang. Oh. Meron siyang gwardiya. Mayroon silang gwardiya, mayroon naman silang metal detector. Ayan, tanong nga, sir, no? Regardless kung meron pa yung mga ganyan, may gwardiya, may metal detector, kung hindi naman inaayos ang pag-check up, wala din. Oh. Ano yan? Paano nakalusot yan? Oh. Ibig sabihin, nadala ng suspect yan sa loob ng campus, ibig sabihin, no, kahit meron pa kayong mga ganitong mga bagay na ito, no, nalusutan kayo, ibig sabihin pabaya kayo. Oh. Hindi na kayo pwedeng magpalusot diyan dahil nangyari nga ang krimen sa loob, hindi sa labas. Oh. Sa kabila ng pagkakaroon niyo ng metal detector at gwardiya, no, nalusutan pa rin kayo. Ibig sabihin pabaya ang inyong eskwelahan. Yun po yun. Huwag na kayong lumusot dyan. Meron naman silang metal detector. So yun ang patuloy nating i-inquire kung paano nailusot yung bladed grip. Bukod sa Ay nako. Anyway guys, no, hanggang dito lang tong video na to. Alam niyo ba kung ilang beses ko itong inulit yung content na to? Nagkamali ako sa una eh. No, kaya medyo late yung pagka-upload ko nito mga kapatid dahil siguro may 8 times ni-record ko to. Tapos na-realize ko sa bandang dulo mali pala yung pagkakaintindi ko. Kasi nung una akala ko no yung 14 anyos yung 14 anyos yung inutusan yung pala yung nag-utos dito sa biktima na 13 years old. Anyway mga kapatid, lahat ng ating sinasabi po dito ay personal ko lamang na opinyon at hindi ito sumasalamin sa opinyon ng mga eksperto, mga kababayan. Hindi ko rin kayo hinihikayat na paniwalaan ang aking mga sinasabi dito mga kapatid. Kung agree kayo, good. Kung hindi naman, good pa rin mga kababayan. Inirerespeto po natin ang bawat opinyon ng bawat isa sa atin. Sa mga teachers po, nating natalakay dito, mga ma'am, mga sir. Magkaroon sana kayo ng sense of responsibility. No, wag po tayong pabaya, especially sa mga school heads, no? Especially dito sa mga taga Las Piñas, dito sa eskwelahan na involved. 'Di ba? Sana po, no, may matutunan naman kayo. Dahil kayo po talaga ang masisisi dito.
pabaya kayo. Ang eskwelahan, mga kapatid, uulitin ko sa inyo. Ang eskwelahan, mga kababayan, supposed to be, ito yung pangalawa, no, sa pinaka-safe na lugar sa ating mga anak. Pero sa balitang ito, mga kapatid, no, imbis na maging safe, mga kababayan, naging crime scene pa. Wala talaga, mga kapatid. Andito na lang, mga kababayan. Adios.